dapat daw naka-video din kung magkano ang kinita namin. So ayan. Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Ito na po ang aming pong ikalawang araw sa dayo dito sa lugar ng Kabunlawan. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! Baklilig na tayo. Okay. At sa mga bago sa channel na ito, huwag pong kalilimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at paki-on na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng mga bago adventure na ginagawa. Mga gaya po nito. Ayan mga adventure, isang mapagpalang umaga sa ating po lahat. At what's up, Amihan? It's been a while. Amihan na! Amihan good for 3 days. At kapi-kapi lang mga muna kami mga adventure. Tapos dito na kami dito na kami mamana. Tapos along the way hanggang makalipat kami mamaya ng Nangalaw, ng Bahura Bugoy hanggang sa uwi ng isa. Kasi mamaya hapon pa siya nakalma. Hapon tayo uwi. So sige, tayo. Sige mga tropa. Sige, tapos na. Mamaya may konti. Kinapay. Milo baka naman. Bigiri. Buko. At sa amin ng ikalawang araw mga ka-adventure, hindi na kami nakalayo papunta sa Bahura na dapat naming bisitahin. Dahil nga lumakas na yung amihan, kaya dito na kami sa likurang bahagi ng isla kung saan hindi kasali sa kanila pong marine protected area. Hindi talaga perpekto ang bawat pagsisid mga ka-adventure. May pagkakataon talaga na nagkakaroon tayo ng maling choice at maling desisyon. Kagaya ng isang to na mas malapit na sana yung isa, pero yung sa malayo yung tinarget natin. Kaya ang resulta, hindi tayo nakatama. Sakto mga ka-adventure, maya lang ay natanaw ko si Batang Spiro at tinawag niya ako. Sabi niya ay i-line tight ko raw dahil i-recover niya yung kanya pong red bass na nakuha. At ito ay nasa around 20 meters po ang lalim. Kaya in-assist natin siya hanggang sa tuloy naging successful yung pag-retrieve dito sa malaking red bass na kanya naging ikalawang isda. At pagkatapos masikir ang isdang ito mga ka-adventure ay agaran na lang kami nagtungo ng native channel sa mas mababaw na area at doon nagsagawa ng paghahunt sa mga harlequin sweet lips, mga ilak at iba-iba pa mga isda na nandito sa area. Sweet lips ang ating po naging target dito mga ka-adventure, and when I finally close the gap ay ayan, na-secure natin ang isang ito.
At kung inyo po palang maalala mga ka-adventure, ito rin yung area kung saan dinala namin si Harabas at ang kanyang team nung kasama pa natin ang Primitive Elander na si Tangay Kulot at Tangay Jack. Pero yun nga, hindi naging successful masyado ang aming paghahunt dito sa area kasi maigsi pa lang yung dalang pana ni Harabas at nung dinaanan siya ng malaking red bass ay hindi nakatagos tong pagtira niya. At sa pagkakataon namang ito ay ambush, tamang antay-antay ng tamang pagkakataon mga ka-adventure kung kailan tayo makakapulan trigger. Kasi kailangan natin dapat maging precise talaga ang pag-aim dito sa mga ilak kasi hindi lang din ilak ang tawag sa kanila. Minsan ang tawag sa kanila ay ilap dahil sobrang ang mailap. Hindi lang ang ilap ang number one pinoproblema sa mga ilap mga ka-adventure. Yung after nitong tirahin tapos tumagos hanggang sa shooting line, talagang ipupulupot niyan. At worst things worst is masira yung dynama. At kahit napakababaw, nagpahinga ako ng tamang-tama mga ka-adventure. Tinagalan ko talaga para nang sa ganun ay tuluyang manghina na halos hindi na gumagalaw yung ilak para mas madali yung pag-retrieve natin sa kanya. At muli na naman tayo nagsagawa ng panibagong pagsisid mga ka-adventure. At this time naman ay nagtry ako mag-ambush kasi may mga dumadaang mga malalaking talakitok dito sa may kantong bahagi. Pero hindi na ako masyadong bumaba sa mas malalim na area kasi kung kaya naman natin silang palapitin sa mababaw, dito lang natin sila antayin. Nabulabog sila sa andar ng bangka mga ka-adventure kaya pumunta ako sa mas mababaw pa na area at hiningi yung pana na maiksi pang gabi mga ka-adventure, 50 cm made by Samasab para hanapin yung nakita kong unicorn fish dito or surahan. Mas maganda ka kasi kung mas maiksi para nasa ganun ay kaya natin itong dukutin kahit nasa malalim na part, hindi tayo mahirapan hanggang sa finally ay nakita nga natin at nakapag-pull ng trigger. Sumasabit ang kanyang katawan sa coral reef mga ka-adventure kaya pinasok ko yung aking kamay na may gloves at hinawakan ang buntot pero wag niyong luluwagan kapag hinawakan niyo yung buntot mga ka-adventure kasi nandyan yung kanya pong malalabahang tinik. Pagkatapos ko magpahinga mga ka-adventure ay hinatid ko na rin po itong suran sa bangka na sa karon ay walang maging abala sa ating pong paninisid dahil sa unahan lang ng konti ay nagsagawa na naman tayo ng panibagong paninisid at this time ay ambush naman, pananambang ang ating pong gagawin pero na-curious ako kung ano ba yung mga school of fish na nandito sa ilalim kaya sinuri ko po ito at nagulat ako na nakita ko ito pala ay mga bukaw at ako nyo po maalala nung tayo ay nagtungo sa Cambari Island sa Araceli, Palawan
malalaki ang mga buko po doon. Pero ito ay maliliit kaya hindi na natin ito tinangkang bawasan. At pagkatapos ng 1 minutong pag-aantay at pagtingin-tingin sa paligid kung meron pa tayong possible na malaki na pwedeng kalabitan mga ka-adventure, ay nag-decide ako na umahon na lang muna dahil may naririnig tayong under ng bangka at kailangan natin itong suriin, baka mamaya ay dumaan ito malapit sa atin. At this time mga ka-adventure, nagpangabot na kami ni Native Channel at sabi ko sa kanya, tara, sampa tayo sa bangka at lipat tayo. At hindi na ako nag-unload ng pana. Tinira ko na lang po dito sa double line mackerel or lanhuan, yung isdang amoy pating. Tapos ni Franco si Native Channel na sabi ko, second shot mo kasi nakatira ko ng King Mac. Lagi. Grabe ang tawa ni Native Channel mga ka-adventure no nakita niyang lanuan yung isdang ating tinira. Pagkasampa ko sa bangka mga ka-adventure ay agar na rin akong kumain kasi hindi pa ako nag-aagahan. At nasa biyahe na pala kami papunta sa aming ikalawa pong spot na papanaan. Try namin kung meron bang akit ng isda doon sa area kasi nga hindi kami makatawid sa mga malalayong bahura sa gitna ng laot dahil nga lumalakas yung amihan. Pero pagkarating sa area medyo kumalma na siya ng konti at ito, hanap tayo dito ng possible na matarget natin. Pagkaraan ng ilang minuto lang mga ka-adventure, eto, nakatanaw kaagad tayo ng dalawang talakitok or kawayanan kung tawagin. Napakalalim na ng mga to. Wala kasi masyadong agos kaya sagad sila sa bahura. Nasa 14 to 15 meters na ang lalim nila. At nung na-chase down ko ito ng konti, nung malapit na sana ako, biglang bumilis yung kanila pong paglangoy palayo kaya hindi natin natira, sayang. Sakto mga ka-adventure, after kong makarecover sa aking ginawang pag-dive kanina ay eto, may dumaang King Mac. Kaya agaran akong nag-dive down at i-chase ito ng konti. Ito ang isa sa mga sign kasi mga ka-adventure na willing magpatira yung King Mac nung hindi siya masyadong gumagalaw. At when I finally meet the gap ay ayan, tinamaan. Teb! 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 Wala si Native at bugoy sa tabi ko mga ka-adventure kaya no choice, kailangan ko itong dahan-dahanin lang hanggang sa totally masecure natin ang tangigi na ito. At kinabahan ako bigla nung mayroong nagpakita na black tip mga ka-adventure. Medyo aggressive ito ng konti kasi kapag nagsisurface na po ito is ready to attack or pwede nang mangagaw ng
huli natin. Kaya kailangan nating bantayan ang lahat ng kilos ng isdang ito para hindi tayo malagay sa peligro. Pero okay lang naman mga ka-adventure dahil nag-iisa lang siya. Pero kapag meron po mga kasama, doon ka nakabahan. Kasi nga, talagang mang-aagaw or aatake na yan. At nung nawala na sa paningin ko yung patingin mga ka-adventure, eto, hinila ko na ng tuluyan yung isda at sinecure na natin. Secure na ang ating good size na King Mac mga ka-adventure at maya maya lang ay natanaw na rin ako ni Papa Tonyo nung pagkaway ko ng pana at lumapit na rin sila sa akin para i-check at binigay ko na itong huli kong isda. Talak. Alihan. Nagpatuloy kami sa paninisid at ako ay lumalangoy papunta doon sa area kung saan tayo madalas makakita ng King Mac mga ka-adventure. At eto, malayo pa lang, inon ko na kagad yung camera kasi may sinusundan na akong King Mac dito. Papunta siya sa malalim, kaya inantay ko lang na mag-turn ito ng konti bago ako tuluyang nagsagawa ng pagsisid dahil bumalik ito sa mas mababaw. Kaya nang pagbalik niya, agaran kagad ako nag-dive down at ito, ang mga sumunod na nangyari. Ayan, moment of truth mga ka-adventure. Closing the gap hanggang sa napulog ko yung trigger. Kaya lang, sablay mga ka-adventure. Grabe ang panghinayang ko mga ka-adventure. Hala, wakay go. Pero move on mga ka-adventure. At hinahanap na ako ng Patonyo kasi nandito na ako sa dulong bahagi. At dito nakatanaw ako ng mga sweet lips at lapo-lapo. At dito ako nag-target lock sa lapo-lapo mga ka-adventure. At sunod-sunod dito, tatlong pag-pull ng trigger. At same yung result. Unang sablay mga ka-adventure. Ikalawang sablay mga ka-adventure. Ikatlong sablay mga ka-adventure. At pang-apat na attempt ay sinuri ko itong ilalim ng bato kung nandito pa ba yung mga naglalakihang mga seed lips na nakita natin at lapo-lapo. Pero wala mga ka-adventure. Matindi magsoksok yung mga isang to. Hindi natin alam kung saan natin sila halugarin sa ilalim ng bato. At may kadaliman na pala ang isang to. Kaya hindi na rin ako nagstay ng matagal. At maya maya lang bumalik na rin ako sa bangka.
Dumaan pa kami at nag-quick dive sa isang bahura pa mga ka-adventure bago tuloy ang bumalik sa isla. At nung pag-dive down ko dito ay napakaganda ng buhay sa ilalim po ng dagat. Napakaganda ng corals mga ka-adventure. Halatang hindi pa ito nabungbong or nadaanan ng cyanide fishing. Napakarami po ng mga bait fish at mga labahita. Naging greedy pa ako ng konti. Gusto ko mag-double kill kaya lang na-realize ko. Saka na natin gawin kapag malalaki na sila. At may mga nasumpungang isda si Native Channel dito mga ka-adventure. Kaya kung gusto niyo pong mapanood o malaman, i-check nyo na lang po sa kanya pong YouTube channel. At syempre kay Batang Spiro at Silent Hunter Spiro Bugoy din. Semihan, bukas ay lalakas siya ng bagya hanggang sa 17 at sa 18 ulit tayong sasabak, pero syempre hindi tayo titigil. Hahanapan tayo ng mga pang-ulam natin dyan. Kaya natin mag-component ng night dive tayo. Pag night dive tayo sa gabi. Alright. What? Alright. At ang ating paring adventure ay powered by Bluetooth, the Elite 200 V2 na kasama natin sa lahat ng ating mga adventure na ginagawa. And syempre, to God be the glory for all the blessings at sa guidance, sa safety po na pinagkaloob niya sa amin during amin pong pagdayo, na kahit kakaunti man ang aming huli pero hindi pa rin kami nalugi. Meron kaming masarap na ulam at kumita pa kami ng bahagya, meron pa kaming video. Ayan mga langga, awas Jud. Alright. Ginod yung mga langga. Kung mga tayo gihere ako sa nag-request ng dapat daw naka-video din kung magkano ang kinita namin. So ayan, inabot ng 6,555. Kaya lang binawasan ng 2,500 na konsumo namin. Syempre mga ginamit namin sa laot. Paggawa ng isda Unta mga on na niluto nito. Okay. Tinola. Baklileeg. Baklilig na tayo. Okay. Okay. Nabilin man ang kuan. Ang tayo. Natay. Okay, bro. Atay, bro. Siya man ako na sige ha. Ha? Wala man yung tungol. Magkain ng tungol. Tinai. Sabo. Ano sabihin? Hindi yan. Oh, hip mo na. Oh. Mukau. Mukau. Loko ka boy. Aray ko. Puna puriw. Okay. Bawang. Ito Okay, ay ka. Okay bro. Ano bro? Ay, Grabe na pati uli oh. duta gani ni. Tubi. Gani yung Tay, kumata. Tambok bro. Sa inyo hade bro. Tatay. Niwangon. ay mga niwang. Tay, kuha sa mata. Kadong yung Sana mata. katong yung bilog ba? Asar Me kayo. Kira dira o tabaw. Ayan ang mata oh. Kana Yan. sige. Subo man lahat. Subo. Kay malamig na. Ali. Lakihan. Paulod to sa video. Sarap. Me kayo. Legit siya eh. And that's it para sa ating Dayo Adventure. Again, maraming salamat sa walang sawang sumusuporta at tumatangkilik. To God be the glory and God bless us all. Let's go!